akong isang katanungan. Sige po. Meron yung asawa po ng kapatid po ng asawa ko, meron pong may asawa, kumbaga pinakahipag po, pero hindi po sila kasal, in po sila. Tapos ngayon po nagkaanak na po sila ng 3. Yung panganay ay edad 23 years old na yata, 23 years old. Ngayon nandoon siya sa Taiwan. Sinanong ko po sa kanya, mayroon po siyang sakit na leukemia. Anemia ba 'yon? Leukemia. Tapos lagi po siyang nagkakasakit. Posible kayang demonic oppression 'yon, kasi hindi po siya bukod pa doon, hindi po siya hindi po siya nakapag first communion. Kumbaga binyag lang po siya. Tapos hindi po siya nakapag first communion. Ibig sabihin At sa buong buhay niya hindi siya kumain ng ostiya? Opo. Bali siguro mga 40 years old na siguro siya ngayon. Tapos may Rare sakit din po eh. siya na leukemia. Yes, Nasa Taiwan po. medyo, sige, bago ko ibigay sa iba nating kapatid, posible yan, no, na ano yan, harassment yan sa kanya kasi di ba may kasabihan nga kapag wala ang pusa, naglalaro ang daga, no? Ang turo ng simbahan, sister, dito sa CBCP na sa Katikisimo Pilipino Katikism natin sa 391, Sacraments keep alive Jesus presence within us dito, no, sa Catechism of Filipino Catholic. Sacraments keep alive Jesus presence within us. So, present si Jesus sa atin kapag tumatanggap tayo ng sakramento. So, sabi mo hindi siya tumatanggap ng sakramento. Di ba sabi ko kaganina, kung wala ang pusa, naglalaro ang daga. So, posible na baka yan i-harassment. Pero ibigay natin sa may alam, no, pagdating sa bagay na yan, bro Wendell. Okay, maraming salamat. So, napakalinaw na mula sa tinatawag na ordinary demonic attack. Ano ba yung ordinary demonic attack? Isa sa mga ordinary, doubt, maliban sa temptation, enticement, provocation, o yun ang mga ordinary, no? Ang extraordinary, yun na, oppression. Ano yung oppression? Pwede yung titirahin ng demonyo ang health, pwedeng titirahin yung relasyon, pwedeng titirahin yung financial status. So, kung wala na siyang pakipahagi sa simbahan, abay, lalo na sa Diyos, malinaw kung saan siya nakibahagi. Halimbawa, bigyan kita ng example. Merong sekretary sa kaibigan kong doktor na sekretaring babae na binigyan ko ng exorcism cross, blessed exorcism cross. So, binigay ko sa kanya. Tinanggap niya. At nang pag-uwi niya, abay, nagkagulo sila. Dahil yung lula niya may makita na umano sa bahay na itim na tao, yung asawa niya sinasakal at nag-sleep paralysis na sila. Grabe. So, ang resulta, itong ibinigay kong cross ay yun ang pinagbintangan na dahil dito nagkagulo sila. Kaya binisita ko ang kanilang bahay at nalaman ko, abay, sa matagal ng panahon, wala pala sila at hindi nakibaghagi sa buhay ng simbahan. Wala silang prayer life, wala silang pagsamba. So, ibig sabihin, normal ang kanilang buhay, pero dahil wala silang pagsamba, iba-iba kasi ang taktika ng demonyo.
O, di ko kayo gambalain. Basta magpatuloy lang kayo sa naturang buhay ninyo. Total, meron naman akong time. Kaya, nang nadala nila ang exorcism, doon na ginambala sila. Sa opinion ko, baka nag-react ang demonyong nananahan sa kanilang bahay. Now, ngayon, pwedeng sa mataas na panahon sa sinabi mo na hindi ginambala. Pero ngayon, inaatake ang health niya dahil ang atake ng demonyo ay dahan-dahan satol. Yun po kapatid, kung hindi siya makibahagi sa simbahan, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa buhay niya. To suffer without Christ and to suffer with Christ. Pero nagsisimba naman po siya. Pati yung pamilya niya nagsisimba naman po ng every Sunday. Pero kailangan kapatid na i-repair niya ang damage. Dahil hindi sila kasal. Ano ang sabi sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 2? Ang resulta sa mga hindi kasal, abay delikado ang mga anak hanggang sa ikasampung salinlahi. So, yan na tinatawag na doorway o opening sa kanilang buhay, kailangan talaga nilang isarado bago maging huli ang lahat. At saka hindi porket nagsisimba sister, no, ay safe na. No, yan nga ang sabi ng ating Panginoong Diyos, yung kinamunghian niyang ganyan dito sa gawa pala to, wait lang dito sa Jeremias 7, no? Sa Jeremias, wait lang, ba't ano pa rin to? Ba't sa gawa pa rin, wait lang ba't ayaw ma-change, naka-change na dito, wait lang. Dito sa Jeremias, ba't ayaw ma-change yung Bible? Wait lang. Ba't di ma-change yung Bible ko? No? Wait lang, anong problema dito? Add. Ba't kaya hindi mapalitan yung Bible ko? Ano na? Gawa pa rin nung nandito eh. Ayan no? Hindi siya mapalitan. Ba't kaya ganun? So basahin ko na lang, sister, sabi sa Bible No, hindi siya nag-appear sa ano ko sa computer ko, di ko malam bakit. Sabi sa Bible, sister, no? Sa mga hindi porket nagsisimba ay ano na. Okay na 'yun. Sabi dito sa Jeremias 7:10, ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas ako rito. Bakit ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi dito. So, di porkit nagsisimba tayo, pero hindi naman natin ginagawa yung kalooban ni Yahweh, hindi natin masasabi na safe tayo, sister. Kinamumunghian ngayon ni Yahweh, yung parang nagpupunta lang tayo ng simbahan para sabihin na tayo ay nag-ano sa kanya, pero yung mga bagay pala na gusto niyang gawin natin na hindi natin ginagawa, kinamumunghian niya yon. Okay.